dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin, sa pagtahak dito sa mundo. Maraming pagsubok ang matatamo, pakinggan mo, isabuhay mo. Ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Napuri sa iyo, Panginoon. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binalingan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinapasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod nga ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nandumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot ang isa. Sumagot ang kasabay kong sumausaw at sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin sa puso't isip, sana'y laging kampi. Makatulong siya sa ating pasanin, sa pagtahak dito sa mundo. Maraming pagsubok ang matatamo, pakinggan mo, isabuhay mo. Ang salita ng Diyos ang tanging gabay